sa pamamaril ang isang lalaki sa Tondo, Manila. Ang biktima 2 buwan pa lang nakalalaya mula sa pagkakakulong. Nasa frontline ng balitang yan si Carrie Cator. Pasado alas 10 ng gabi noong Biyernes, naispatan ang riding in tandem na ito sa Bambang Street sa Tondo. Nang tumigil ang motorsiklo sa harap ng grupong ito, pinaputukan bigla ng angkas ang lalaking nakasando. Nakatakbo pa ang biktima papunta sa grupong ito pero di rin nagtagal, humandusay na lang siya sa kalsada. Tulong-tulong ang mga residente para maisugod ang biktimang kinilalang si Henry Pangilinan alias Tutong sa ospital. Pero idineklara rin siyang dead on arrival. Kwento ng Barangay 254 Secretary na si Jonggi na kapatid din ni Henry, nasa trabaho pa siya nang mangyari ang krimen. Nag-review kami sa mga CCTV nang biglang may pumutok. Actually po, hindi namin alam na yun na kagad yung kapatid ko na tinamaan. Yung isa naka-blue na damit, blue or aqua blue, tas yung isa naka-short yung nasa likod yung bumaril. Kalalabas lang sa kulungan ni Henry noong October 3 matapos masangkot sa droga. Hinala ng pamilya, posibleng may kinalaman dito ang motibo sa pamamaril. Alam namin, walang iba kundi yun Dahil nagbibisyo siya Matagal na pong labas-pasok sa kulungan po yung kapatid namin yan. Hindi po namin tinatanggi. Sa kabila raw ng patong-patong na kaso na hinarap ng pamilya dahil kay Henry, hiling pa rin nila na mahuli na agad ang mga sospek. Patuloy naman ang investigasyon ng Manila Police District. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.